Hello! Hi guys! Ako nga pala si Scarlett and today is my birthday. I don't really celebrate my birthday. Usually nothing fancy. Hindi talaga ako nagse-celebrate. Bilang busy akong tao, ang way ng pagse-celebrate ko is I take my time off, nagpapahinga ako, o yun usually yung ginagawa ko. Pero dahil nag-start na ako as a content creator, gusto kong gawin to as a way of saying thank you sa pag-support niya sa akin. Sasama ko kayo ngayon sa mga lakad ko. And also, I just want to take this opportunity to thank you guys. Maraming salamat. I'm so grateful na lagi niyo akong sinasamahan sa mga pagsubok, sa mga laban, at willing kayong makinig at mag-advise sa akin. Tara, samahan mo ako ngayong birthday ko. So dahil ngayon ay birthday ko, gagawin ko yung mga bagay na hindi ko nagagawa dahil sa aking busy schedule. Actually, I made a list of the things I wanted to do if hindi ako busy. At ngayon, ita-try kong i-accomplish lahat yun. Hindi talaga ako nag-aalmusal sa umaga, pero for a change, dahil birthday ko naman, magpanggap tayo na nag-aalmusal tayo sa umaga. Noon, nung marami pa akong oras at inaabuso ko pa yung oras ko, pwede akong pumunta sa mall kahit kailan ko gusto. Pwedeng mag-window shopping, pwedeng mag-meal tea breaks, pwedeng magkape, pwedeng pumunta kahit saan. Pero ngayon, bihira na lang to. Minsan talaga, nare-realize lang natin na special ang mga bagay na to kapag wala na tayong time o hindi na natin nagagawa. But that's okay. I guess, that's what makes life beautiful. Kasi mas natututo tayong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Para bang tinuturuan tayo ng buhay na pahalagahan ang mga bagay, maliit man o malaki. Nakarating ako sa mall ng magla-lunch time na, so dito na rin ako magla-lunch. And naisip ko na madalas hindi ako nakakakain ng lutong bahay, mga Filipino food, kasi usually nagda-dine ako sa mga local restaurant malapit sa farm or malapit sa tinutuluyan ko. And mostly yung mga malapit sa akin is hindi siya Filipino food, usually Western or Chinese food. So this time ngayong birthday ko ay nakapag-decide ako na dito na ako kumain at mag-lunch. This is the question I get a lot, as in a lot. To be honest, it's not something I planned. Kasi I'm sure marami sa inyo na bata pa lang, alam na sa future magmamanok sila. Alam mo yun, mahilig na talaga kayo sa manok. But me, I didn't grow up thinking na magpapalaki ako ng mga manok. Malayo din to sa career ko. I'm actually a businesswoman. Hindi naman masyadong malayo kasi business din naman tong binasok ko. But, yung mga business ko ay more on food, small ventures. Pero, I've always been curious by nature. Talagang curious ako madalas sa mga bagay-bagay. I love trying things na hindi common. Gusto ko mag-try yung mga bagay na hindi pangkaraniwan. Lalo na pag sinasabi mo sa akin, panglalaki lang yan, hindi mo kaya yan. Guys, this is my second plate. Nakain ba kayo na ito? Nakikita to sa palayan. May itlog ng color pink. Laruan ko lang to dati. Hindi ko alam na kinakain pala. Long story short, nasa isang event kami. May mga kasama ako at pinag-uusapan namin yung pagmamanok. Kasi nasa industry din sila. Suddenly, may isa sa kanila na nagsabing, panglalaki lang yan, di mo kaya yan, mahihirapan ka. It was a simple conversation at first. Pero alam mo, pag uwi ko nun sa bahay, that's when the curiosity kicked in hard. Nung gabing din yun, nag-search ako, nanood ako ng mga podcast, nanood ako ng mga interviews ng mga famous na breeder, at ayun na, hindi ko na malayan, madaling araw na pala. And also, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. As a businesswoman, nakita ko rin yung business side niya. Sobrang daming opportunity na pwede kong makuha dito. After lunch, dumaan ako dito sa supermarket para bumili ng mga ingredients sa lulutuin ko later. Kasi nag-request yung family ko na magluto ako ng pesto pasta and ng sardines pasta. So, yun yung gagawin ko for them.
Kung napapansin nyo, I always keep reading labels. Ganyan talaga ako mamili. So, iniisa-isa ko dyan yung ingredients. Kung healthy ba siya, kung marami ba siyang sugar. Ewan ko. Kasi reader talaga ako. Mahilig talaga ako magbasa. So, na-enjoy ko yung mga ganyang eksena pag nasa supermarket ako. Binabasa ko lang yung mga ingredients ng product. The honest answer would be, I need to, not because I want to. Sa totoo lang, private person talaga ako. Initially, I started creating content to support my farm. Naisip ko na maybe sharing part of my journey could help me hindi lang sa pag-promote ng negosyo ko, kundi para sa finances ng farm. Before naman, hindi ko talaga na-imagine na haharap ako sa camera at magsasalita. Actually, until now, I'm still having hard time to do that, kaya madalas yung vlogs ko ay voiceover. Even my parents and friends were shocked. Kasi alam nila na very private ako and alam nila na I always keep it to myself kung ano man yung mga ginagawa ko. Pero ang pinaka nag-inspire talaga sa akin para pasukin yung vlogging ay yung farm itself. Kailangan ko mag-step up, kailangan kong lumabas outside of the box para masustain ko yung farm ko. Apart from being a businesswoman, I'm a marketing professional myself. Nag-work ako sa iba't ibang companies para i-market yung mga products nila. Kaya alam ko kung gaano ka-powerful ang social media. Let's be real, nasa panahon na tayo na ang lahat ng tao ay may social media. At kapag wala ka nun, invisible ka. Habang naglalakad ako, nakita ko tong parang sit and relax, parang massage chair siya na babayaran mo for a cheap price and then mamamassage ka. So, tinry ko siya bago ko umuwi. Hi! Makauwi ko lang guys and ito na yung mga napamili ko. Sakto, lulutuin ko na to ngayon para pag uwi ng parents ko, may dinner sila. Buksan natin. Ito talaga yung question na nahihirapan akong sagutin kasi, to be honest, hindi naman talaga naging smooth yung pag-i-start ko dito sa negosyong to. So, sa mga hindi nakakaalam, na-scam ako, hindi pumasok agad ako ng walang enough research, so maraming aberya yung nangyari sa akin. Pero to give you an idea or yung estimated talaga, siguro mag-prepare kayo ng 60 to 70k para sa small setup na maayos ha. Pero syempre magdedepende pa rin yan sa inyo. Of course, depende kung kaninong breeder kayo kukuha, ng materials nyo, kung ilang materials ang kukunin nyo. Kasi meron din akong ibang mga kaibigan na nag-start lang sila sa 20,000, 30,000, sometimes may 10,000 pa nga. Talagang diskarte yung kailangan mong gawin. Kailangan samahan mo talaga ng diskarte at may mga ibang tao na magagaling talaga doon. So ayun nga, ididetalye ko yung mga puunan sa separate video para mas klaro at mas maintindihan nyo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, kayo! My wish, my wish. Sana manalo ka sa loto kahit di ako tumataya. Nantok na. Maga pagigisip, papatokan naman ako. Gusto nyo malaman kung anong birthday wish ko? Sa totoo lang, wala talaga. I just hoped for peace. Peace for the journey that I've taken. Peace with where I am. And peace knowing that I'm exactly where I want to be. Bagamat maikli pa lang ang journey ko sa industriyang ito, mandami na akong natutunan. Hindi lang tungkol sa pagbibreed, kundi tungkol pati na rin sa sarili ko. Nung pagpasok ko sa industriyang ito, ang gusto ko lang naman nung umpisa ay patunayan na kaya ko. Pero pagkalipas ng mga araw, buwan at taon, I realized, why do I have to do that? Bakit ko kailangang may patunayan sa iba? Wala naman akong atraso sa kanila. Na-realize ko na itong journey na to ay hindi para patunayan sa iba na kaya ko. It's about embracing my true self and understanding my own strength. Wala akong ibang dapat kalabanin kundi ang sarili ko. At wala akong dapat ibang gawin kundi patunayan sa sarili ko na kaya ko. Sa halos 24 oras o isang araw na pagtatabaho mo, ay halos 20 to 10% lang ang kayang ipakita sa camera. Alam kong sa likod ng mga videos o photos o tagumpay na napapakita natin sa social media, alam kong ang totoong laban ay laging nasa likod ng camera. Pagod, init,
pawis, pera, at minsan, sakripisyo pa nga ng oras para sana sa pamilya natin ang nawawala para lang maging mabuti ang kalagayan ng ating mga alaga. Kaya sa hirap ng pinagdadaanan mo, importante pa ba ang sasabihin ng iba? Sa mga kapwa breeder ko dyan, saludo ako sa inyo. Alam kong hindi lahat ay maiintindihan ang industriyang ito. Pero kahit walang pumapalakpak sa likod ko ay magpapatuloy pa rin ako. Kasi ang totoo, natutunan ko na hindi mo kailangan ng maraming tao para maniwala sa'yo. Minsan, sapat na ikaw mismo ang naniniwala sa sarili mo. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking kaarawan. Sana huwag kayong magsawang sumama sa journey ko. O paano mga ka-warrior, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod ulit. Kita-kits sa next vlog. Bye-bye!